Okay, kabayan. Unahin po natin ang ilang katanungan mula kina Romulo Tamundong ng Pampanga at Rolando Bisaya ng Rizal. Ito po ay may kaugnayan sa mga naipalabas po natin. Halimbawa, ang ukol sa igat o eel. Ang mga similya po nito ay nakukuha sa mga ilog at mga sapa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. May mga kabayan po tayong nanguhuli po nito. Subukan po ninyo kabayan ang Pansipit River sa Batangas, malapit po sa bayan ng Laurel. Ipagtanong po ninyo ang mga kabayan po nating nanguhuli ng igat. Ang isa pang medyo may kalayuan kabayan ay sa Apari sa Cagayan. Marami po doong nanguhuli po ng igat kabayan. Ang ukol naman sa proyektong Kawayan, ang Picard sa Los Baños ay may mga kaugnay na producer po sa Kawayan sa Dimsu sa Batac, Ilocos Norte na ating pong naipalabas. Doon po ninyong makikita ang naitatanong po ninyong mga makinarya ukol sa mga gamit sa produktong kawayan. Joe, kung mapupuntahan natin ng MMSU, meron kayong departamento na engineering department dito sa inyong tanggapan, sa inyong eskwelahan. Ano ang ginagawa ninyo dito sa tinatawag nating Kawayan E-Products Department? So dito sa amin, ang concentration ko, ang assignment ko yung design yung mga machines. Okay. And at the same time, mayroon din kaming counting shop to promote yung mga magagawa ng mga machines namin. Okay. Yun. Anong mga makinarya ang na-develop mo na? So, ang una, meron tayong kiln dryer, nandyan. Okay. Then, pagkatapos doon, yung round pole cutter. Then, pagkatapos yung width sizer. Then, pagkatapos yung thickness sizer. At saka yung disc sander, pero ito, yung disc sander, surplus Japan na ito, hindi na namin dinevelop ito. Ito yung mga basic machines sa paggawa ng engineered Kawayan products. Kung i-explain natin bawat isa. Doon sa umpisa muna, anong ginagawa niyan? So, ang ginagawa yung kiln dryer is to accelerate the drying process. Ay, meron kayo niyan, ha? Meron kami. Kasi, ang importante kasi, to accelerate, kasi halimbawa, meron kang pangmadalian na order. Aha. Pag wala kang dryer, pag sun-dry ka lang, ang kailangan kasi yun ay 6 months. Okay. Matagal. Paano na yung rush? So, yung kiln dryer, from 6 months, magiging 20 days. 20 days lang, okay. Pagkatapos ng pagpapatuyo, ano susunod? So, pagkatapos doon, yung pole cutting. Aha. Pero bago dyan, yung kiln dryer pa, meron pa tayong yung moisture tester. Okay. Kasi importante yung moisture tester. Kasi pag hindi pa tuyo yung kawayan mo at inassemble mo na, 1 month after, uuka-uka na. Bakit? Nag-shrink. Kasi nung inassemble mo, mataas pa yung moisture content. So, yung mga ibang shop dyan, hindi sila gumagamit ng moisture content, moisture meter. Okay. Pag-uusapan yung moisture, Yung ibang ordinaryong kawayan, kapag ito hindi natuyong mabuti, binubukbok. Ito ba pag nanggaling sa kin system ninyo, kin drying system ninyo, hindi na bubukbukin? Hindi naman guarantee yung galing sa kiln dryer. Kasi yung bukbok, mayroon kasing chemical content yung kawayan na inaatake ng bukbok. Oo. Wala nang wood preservative na inilalagay. Natural method ang ginagamit ko. Gano'n. Oo. Okay. Pagkatapos, yung mga makinarya na yan, dinevelop mo yan? Oo. Ganon? So, yung mga machines na yan, naka-register na sa patent office. Paano mo natutunan yung development ng mga makinarya? Sarili bang isip yan? Sariling isip at saka mahilig kasi ako sa mga pag-design ng mga machine. Okay. And how long have you been doing this for MMSU? 10 years more. And paano ka na-discover ng Picard? Yung Picard, kasi priority naman nila yung bamboo na commodity. Then at the same time, gumagawa rin kami ng mga research noon about bamboo. Then nag-propose kami ng mga project, inaprobahan nila na for funding. So ito, we work together, Picard and MSU. So ito na yung mga outputs namin. Meron ka bang sariling ideya
sabi mo, nagpo-propose kayo, no? Pinropose mo sa kanila at tinanggap naman ng MMSU. Hindi, MMSU ang nag-propose sa Picard. Hindi, ibig sabihin, kay ikaw mismo, personal, wala kang na ideya na ipinropose mo sa kanila? Marami Sa noon. makinarya. Oo, makinarya noon. Ah. At saka, hindi lang naman Picard ang tumutulong sa amin. Meron din yung TAPE, DOST TAPE, Technology Promotion Institute, at saka sa NEDA, sa Fisher. Hindi, ibig sabihin, ikaw mismo, personal, marami kang ideya na na-contribute? Oo. Ganun. Oo. Saan mo natutunan yan? Mahilig ako magbasa ng libro at saka hilig ko talaga sa machines. Ganun. Alam mo, isa sa mga hinahanap ko rito na hindi ko natagpuan, nakita ko yan sa Japan, ano? Yung kawayan, binasa, parang inispray, pagkatapos ipinasok sa isang parang, parang may init, apoy, paglabas, tabla na. Wala pa ba tayo niyan? Wala pa. Medyo marami pa atang bigas na kakainin natin. Sana bago maubos yung bigas, matutunan na natin yan. Ano? Ang mahirap naman, okay naman yung technology na gano'n, pero siguro ito muna tayo, may isang operator per process para mas marami employment natin. Ano nagagawa nyo na nakikita ko dito mga produkto nito, itong mga kawayan na to? So, ito yung product natin na raw material natin na nagawa itong mga machines natin. Pag titingnan natin, uniformly size, ibig sabihin equal yung width, almost straight. Pag tingnan ko, almost straight na. At saka yung thickness, almost the same. So, that's why we call it engineered. So, the same principle ng kahoy, yung kahoy natin, yung from log, kinonvert mo na lumber, let's say 2x2, 2x3, marami ka nang magagawa. Okay. So, the same principle, in-apply namin dito sa kawayan. So, uniformly size, marami ka nang magagawa. Sa ngayon, kabayan, marami na ang nakikitang gamit ng kawayan. At nabalitaan po natin na ito ay nagiging isang malaking proyektong maaaring pagkakitaan ng ating mga kababayan. Okay, kabayan, bamboo, kawayan, ang lahat ng ito mula sa palatuntunang ating alamin.